Kaya pala, ito si Congressman Kunghon dito sa may Zambales. Kaya pala to siya sobrang allergic dito sa may mga sa druga. Kasi ito pala siya nung panahon ni Presidente Duterte. Napasama to siya sa narcolist. So, ganun na lang ang galit niya sa mga Duterte kasi napasama siya sa listahan ng sa druga. So, ang niya dito ay politika din. O ngayon, Kunghon, nakikita na namin kung ano ka talaga mayroon dati. Kasi ito pala, ngayon ko lang alam to na nagiging mayor pala to siya ng Olongapo, somewhere in Zambales. Basta nagiging mayor siya. Sa bandang nasakupan to niya yung ito yung lugar ng Subic. Subic pala, sa Subic siya. Hindi sa Olongapo, sa Subic. So, ito pa rin ang distrito niya ngayon, nagiging congressman. So, ganun siya kaipal tungkol dito sa mga druga. So, dati ka palang mayor. Bakit? Sobra kang sa druga. Ngayon na wala na si Presidente Duterte. Dahil ba dati sa pinaglilingkuran mong bayan na yung Subic ay laganap din ang druga? At mayroon lang akong question mark dyan kung bakit kagalit sa sa druga na dumaan ka pala sa lokal na panunungkulan ko sa inyo, i-play ko tong video na to kung bakit siya ito yung dahilan kung bakit siya galit sa mga Duterte, lalo na kay former President Duterte na siya nung panahon ng hearing dun sa EJK. Ito yung balita noong 7 years ago na napanood ko lang to ngayon. Kabilang sa naturang listahan si Subic Zambales Mayor Jefferson Conghon at Concepcion Tarlac Mayor Andres Lacson. Maringit din ang Gini Mayor Conghon ang paratang laban sa kanya. Git niya, politika lang ang pinag-ugatan ng issue. Nagsimula nung na-chismis, kasi mas nauna na-chismis na may tatakbong gobernador, may tatakbong vice governor, although wala naman naririnig sa amin, no? Tapos na-chismis pa kami dahil tumutulong na kami sa ibang lugar. There's a lack of justice So todo deny ang ginagawa niya. Todo deny siya doon kasi mga politika, mga congressman, pang mga pinagsasabi niya doon. So todo defensive ka nung time na yon, Kunghon. Ay katunto tong tao na to. Pag ganito palang nasa Congress ngayon, talagang hindi na naniniwala ang mga tao sa inyo kasi mayroon kayong mga nakaraan pang mga ginagawa nyo hindi maganda pala. Tapos pagdating nyo ngayon sa itong administrasyon na to, naglinis-linisan kayo. Anak ng tukwa kayo talaga lahat dyan. Sarap talaga kayo dyan. Basura talaga kayo lahat dyan. Wala na kayong dyan. Itong congressman din ng Lanao. Itong si Zia Alonto. Dating makinuterte to. Pero ngayon, nag-iba na rin tong hayop na to. Itong mga to kasi, nakakaasar lang kasi dati sobra silang puri doon sa may mga ginagawa dati ni Pangulong Duterte. Pero itong si Alonto, isa rin tong wala talaga kung bilib sa'yo. So ito si Kunghon, bago lang na naibalita na malaking may manasabat na mga druga sa Subic Bay. Nakapunta ako dyan dati sa Subic. Okay naman dyan dati. Pero hindi pa yan siya. Bata pa yan Mas matanda pa nga ako dyan Kaya lang, ito ngayon, nung congressman to siya. Sigurado siyang congressman yan. Kasi last year lang tong balita na to na nakahuli sila ng malaking volume ng druga sa Subic. So nandyan siya sa balita na yan. Para mapanood nyo, ipakita ko sa inyo. 360 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 3.8 billion pesos. Ganyan kalaking kargamento ng illegal na droga ang naharang ng Bureau of Customs sa Port of Subic nitong nakaraang buwan lang. Tukoy nila ang consignee na local consumer goods.
Bago ang pagdinig sa Senado, nauna ng giniit ni Zambales 1st District Representative J. Kongkun na dapat bigyan ng pagkakataon si Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Jonathan Tan na ayusin ang sistema. Kabilang na riyan ang umano'y panggigipit at panghihingi ng lagay sa mga broker ng SBMA. Importante raw na mapakinggan ang reklamo ng mga broker pero dapat silang tulungang kumalap ng mga ebidensya. Imbis na meron mga ilang outfit ng media ang nagsasabi na hindi, yung mga broker na yan. Nagsisinungaling lang yan. Why? Nagtatrabaho lang yung ayos ng mga ito. Wala silang politika rito. They are not in the business na mag-come up ng evidence. Ang sinasabi lang nila yung kanilang eksperyensya na pang-aaras at pahilipin dito sa SBMA. Para di ko sinasabi sa inyo yung gumagawa-gawa ko ng istorya na mayroon mga previous dyan na nangyari sa Subic na ito yung congressman to, si Kung Ho na to, na kunyari, na sobrang linis ang pagkatao pero napasama sa narcolist, bago lang, nakaraang taon lang, ayan na, druga. Nasasakupan din yung Subic pero andun yung druga. Tapos pag-imbestiga dito sa Congress tungkol sa mga druga, akala mo kung sinong malinis. Parehas lang kayo talaga dyan. Etong si Dan Fernandez, nagiging mayor, anong sinabi niya dati? Napasama yun sa mga, dati sa Santa Rosa, yung mga tukhang-tukhang, ginamit niya yun para mapasurinder lang yung mga drug addict. Ito si Kung Hon, nagiging mayor ka pala dati ng Subic, pero hanggang ngayon, lagana pa rin yung druga sa lugar mo. Paano kasi? Questionable ka. Bakit ka napasama sa narcolist? At hanggang ngayon, sa Subic, nandyan pa rin yung druga. Anong ibig sabihin yan? Mayroon kayong mga galagalamay dyan para magiging maprotektahan yung mga negosyo dyan sa druga. Kaya nga hindi to umasinso talaga ang Pilipinas kasi kayong mga politician mismo ang nagproteksyon sa mga druga. Ang sama lang ng nakikita namin sa balita na kayo pala dati, nasa lokal kayo na nanilbihan, pero isa na kayo ngayon sa parang kinontra yung nakakaraan na na samantala yung Subic, di naman natin maano yan na wala talaga mga drug addict dyan. Lahat buong Pilipinas yan, may mga drug addict eh. Ma-probinsya man yan, ma-syudad, ultimong kasulok-sulukan ng mga barangay dyan, liblib na lugar, andoon yung mga adik. Ibumalik ulit ngayon yan. Dahil sa mga politisyan na yan na wala talagang pakundangan na makakuha lang ng pera. Lalo itong panahon na itong nalalapit na kampanya. Kasi ito yung pagkuhanan nila ng mga panggastos nila sa kanilang kandidatura. Ang ko lang dito, ang hilig nyo magmamalinis, ang hilig nyo magsalita dyan na may mga kamera, pero kayo pala sobrang dumi nyo. Ang aga-aga mo na bulok, Kung Hon. Kaya tawag ko dito siya kugmo eh. Ibig sabihin niya ng kugmo sa Bisaya. Kulangot. Mukhang kulangot tong tao na to. Imagine, ang panahon pala niya, narcolist siya. Nakita naman natin sa balita kung ano talagang kalakaran niya dati. Nakapasama siya sa narcolist. Tapos ang niya, politika. Lahat ba naman politika? Tapos ngayon ang VP ginagamit ang salitang ganyan. Ayaw niyo rin tanggapin. Yun pala, ikaw palang unang nagsalita ng ganyan, Kung Hon. Tapos ngayon makapagtuligsa ka sa Vice President na pumayag na magiging magpa-drug test. Ikaw nga ngayon, magpa-drug test ka nga. Yung hindi drug test na normal. Yung sa buhok. Para makita namin talaga kung ano talaga kayo dati. Mga lintik talaga kayo. Mga congressman kayo dyan lalo na dyan sa karamihan yan sa mga congressman, lalo na dyan sa Quadcom. Ang grupo nyo, lalong pinasingaw nyo na ang mga walang kwenta kayong mga congressman dyan sa Quadcom. Tapos ngayon, si Barbers galit sa mga vlogger kasi tinitira sila
Hindi daw ang mga vlogger daw, hindi daw nagsasabi ng mga totoo. Nakikita namin kasi kung anong pinagagawa nyo dyan. Tapos ganyan, naghihiring-hiring kayo. Yun pala, mga nakaraang lugar nyo. Ano sa droga? Bakit ang sarili nyo lugar di nyo imbestigahan? Ngayon nagpatupad ng batas na para sa mga adik. Yun ang hinahabol nyo ngayon. Samantala yung lugar nyo, di nyo kayang linisin pala. Paano kasi linisin? Kayo mismo napasama sa drug list. Ibig sabihin yan, ang drug list, kayo ang protector, kayo ang gumagamit dyan. Yun lang yung ibig sabihin sa drug list. Bakit kayo napasama doon? Tapos pagka ano kayo sa mga nagbablog, magagalit kayo. Huwag kayong ikagalit kasi kaming mga mamamayan ngayon, nakikita na namin kung sino talaga yung nagsabi ng totoo. Sino talaga yung mga, nakikita na namin kung sino yung hindi nagsisinungaling. Kayo dyan sa Quadcom, lalo dyan sa Quadcom, lalo dito sa yung mga mahilig maghiring-hiring para makita kayo lagi sa sa kamera, makikita kayo sa balita. Kayo pala yung may mga kababalaghan ginagawa. Tapos yung mga totoong tao na ayaw sa droga, yun ang binabaliktad nyo. Sarap kayo lasingin sa droga. Kung ako magiging presidente, lasingin ko kayo sa droga. Ikulong ko kayo dyan sa isang kwarto, tambakan ko kayo ng droga, kainin mo yan. Wala akong ibigay na pagkain. Droga ang ko sa inyo kasi kayo pala dati ang mga dahilan kung bakit laganap ang mga droga. Nasa lokal kayo na nanungkulan pero wala kayong pakialam sa paligid nyo kung anong nangyari dyan sa paligid nyo. Ngayon, porket nawala na si Duterte, ngayon kayo na si paglabasan. Nung panahon ni Presidente Duterte, ayaw nyo lumabas kasi takot kayo. Hindi ibig sabihin, mayroon kayong ginagawa talagang hindi maganda. Ba't kayo natatakot dati? Dahil nandyan pa si Presidente matino. Ngayon na presidente natin walang bayag, walang prinsipyo, walang utak. Nagsipaglabasan kayo kasi kaya niyong bula-bulahin. Ito eleksyon na naman tong sunod na taon. Di magkita-kita tayo kung sino talaga sa inyo ang nandiyan dyan. Sigurado isa sa inyo may papapalit na. At sana hindi kagaya sa inyong mga ugali na hindi kayo maaasahan sa taong bayan.